Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Ang ibabahagi ko sa inyo sa gabi ito ay ang kagalakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagagalak sa mga taong sumusunod sa kanya mga ginikiliw. Kahit sabi niya po dito sa Lucas 10:21, noong oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, "Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit inihayag mo sa mga walang muwang. Oo, Ama, sapagkat ganon ang nais mong mangyari." Ang sinasambit dito ng ating Panginoong Jesucristo ay kung bakit siya nagkaroon ng kagalakan ay ang nakakilala ng kanyang pagka-Diyos ay yung mga taong walang muwang. Hindi yung mga nag-aral ng kanyang pagka-Diyos, hindi yung mga nag-aral ng teolohiya, mga ginigiliw, kundi yung mga nagpapakumbaba, yung mga umaamin sa kanilang sarili na sila ay they are poor in spirit. Sabi niya po. Yun ang sinasabi niya sa Matthew 5. Blessed are those who are poor in spirit. Sabi niya po. Mga ginigiliw. Dahil sila ang nakakilala sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kung sino pa yung manag-aral ng kanyang pagka-Diyos, sila pa mismo ang nagpapako sa ating Panginoong Jesucristo sa krus. Kaya hindi, yung pag-aaral ng teolohiya, mga ginigiliw, yung pag-aaralan mo yung pagka-Diyos ng Diyos, hindi po yun ang kagalakan ng Panginoon, kundi ang kagalakan ng Panginoon ay magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa Kanya, tamang pakikipag-ugnayan sa Kanya, mga ginigiliw. Di ba? Yun ang gusto ng Panginoon, yung relationship natin sa Kanya. Kaya, nailihim ito sa mga matatalino, sa mga marunong, na hanggang ngayon, mga ginigiliw, ang pinapaniwalaan pa rin nila yung doktrina ng kanilang relihiyon, yung naabot ng kanilang napag-aralan, mga ginigiliw. Kaya't walang silbi ang karunungan kung ang karunungan na ito ay hindi galing sa Panginoon. Kasi ang karunungan na galing sa Panginoon ay palaging nagpapakumbaba. Palaging nagpapakumbaba. Madali lang po natin makikilala, malalaman yung karunungan na galing sa Diyos. Diba? Sa lahat ng oras at pagkakataon, nasa Kanya yung pagpapakumbaba. Hindi yung ang Kanyang sarili ang Kanyang itinataas, kundi ang palagi niyang itinataas ay walang iba kundi ang ating Panginoon, mga ginigiliw. Kaya sabi niya, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang makakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala namang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga taong minarapat ng anak na makakilala sa Ama. So, ang binigyan lamang niya ng karapatan na makakilala sa Diyos ay yung mga kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, yung minarapat,
ng ating Panginoong Jesucristo na makakilala sa Diyos Ama, mga ginigiliw. Kaya napakapalad po natin dahil binuksan ng Panginoon ang ating puso upang makilala po natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin at sinasamba natin. Na siya ang nagkatawang tao na Espiritu ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya sabi niya, umarap si Jesus sa alagad at sinabi ng walang ibang nakakarinig. Kinausap niya yung kanyang mga alagad. At sa oras din to, kinakausap din tayo ng ating Panginoon. Itong mensahe sa atin ngayon ng Panginoon. Blessed are you. Pinagpala kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang naghangad na makita ang inyong nakikita at marinig ang inyong naririnig, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Sabi niya po. Ang binabanggit dito ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang pagka-Diyos. Yung kanyang pagdating. Yung pagkasugo sa kanya ng kanyang Ama, mga kinikiliw. Ilang libong taon na naghintay ang mga tao, hinihintay nila ang pagdating ng Mesaya, mga ginigiliw. Pero yung matatalinong tao, yung nag-aral ng kanyang pagka-Diyos, hindi nila nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Sino ang nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo? Yung mga taong umaamin sa kanilang sarili na sila ay marumi at makasalanan. Those people who are poor in spirit. Sila yung mga tax collector, yung mga mangingisda, yung mga mahihirap na tao. Sila ang nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya itong sinasabi ng ating Panginoon, pinagpala kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Yun yung mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Na yung mga himalang ito ang nagpapatunay na dumating na ang tagapagligtas. Dumating na ang Mesaya natin, mga ginigiliw. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang naghangad na makita ang inyong nakikita at marinig, ang inyong naririnig, subalit hindi nila ito nakita ni narinig, mga ginigiliw. Hindi nila kinilala, ayaw nilang kilalanin ang salita ng Panginoon. Hanggang ngayon, marami pa rin ang ayaw pakinggan ang katotohanan. Marami pa rin ang hindi ayaw pakinggan ang salita ng Panginoon. Mas pinapanigan nila, mas pinapakinggan nila kung ano ang sinasabi ng kanilang relihiyon, kung ano ang sinasabi ng kanilang mga nagtuturo sa kanila na hindi naman naayon sa salita ng Panginoon. Mga ginigiliw. Kaya, sabi, kung natatandaan nyo ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Tomas, no? Na hindi siya naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran na pinagdaanan ng matulis na bagay nung siya ay pinako sa krus, mga ginigiliw. Hindi ako naniniwala, sabi niya. Hanggang dumating ng Panginoong Jesucristo sa kanilang kalagitnaan. Kaya ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Tomas, nung siya ay nagpakita sa kanya sa kanyang muling pagkabuhay, napakapalad mo, Tomas, dahil nakita mo ako. Ibig sabihin, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, dahil nakita niya ang kanyang muling pagkabuhay. Mapalad si Tomas, pero mas mapalad tayo.
At ito ang ibig sabihin ng pananampalataya. Mas mapalad ang mga taong hindi man ako nakita, ngunit sila ay naniniwala at sumasampalataya sa akin. Mas mapalad tayo kay Tomas, mga ginigiliw, hindi man natin nakita ang ating Panginoong Jesucristo, subalit tayo ay sumasampalataya at kinikilala natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi mo pa nakita ang isang bagay, pero naniniwala ka ng mangyayari at mangyayari ang mga bagay na yun. Kaya inuulit-ulit kong sinasambit na walang ibang pinanggagalingan ng pananampalataya natin kundi nanggagaling lamang sa salita ng Panginoon. Kung ang isang tao na ay nagsasabi na meron siyang Diyos, nasa kanya ang Diyos, pero hindi niya pinapaniwala ng salita ng Panginoon, ibig sabihin, hindi totoo ang kanyang Diyos, mga ginigiliw. Bakit hindi totoo ang kanyang Diyos? Dahil ang kanyang Diyos ay hindi nanggaling sa salita. Diba? Kaya, walang salita, walang Diyos, walang salita, walang pananampalataya. Kung sinasabi mo na may Diyos ka, pero sinasabi mo na yung pananampalataya ka, pero hindi mo kinikilala ang salita ng Panginoon sa buhay mo, ibig sabihin, ang Diyos mo ay ang iyong sarili. Diba? Or gumawa lamang tayo ng sarili nating Diyos na ang gusto natin yung Diyos na ginawa natin ay siya ang susunod sa atin. Lumikha lamang tayo sa ating kaisipan ng sarili nating Diyos na kaya natin siyang manduhin. Hindi po. Dapat tayo ang susunod. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, tayo dapat ang susunod sa kanya. Hindi pwede na ang Diyos ang susunod sa atin. Tayo ang susunod sa ating Panginoon. Kaya marami ang mali ang Diyos na sinasamba nila. Kaya nilang gumawa ng kasalanan, kaya nilang manloko ng kapwa nila, kasi yung Diyos na sinasamba nila ay hindi Diyos na galing sa salita ng Panginoon. Pero kung Diyos na sinasamba mo ay galing sa salita ng Panginoon, natatakot ka nang gumawa ng kasalanan. Diba? Kasi ito ang Diyos na totoo. Pinapakilala niya yung katangian ng Diyos. Nandito lahat. Kung gusto mong magkaroon ng relasyon, gusto mong makausap ang Diyos, basahin mo ang kanyang salita. Ito ang iniwan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay umakyat sa langit. Iniwan niya ang kanyang salita. Ito ang Ark of Covenant. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na iniwan niya sa atin. Napakapalad nga natin eh. No, we are blessed sa panahon natin ngayon. Alam niyo nung unang panahon, no? Nung unang panahon, yung mga nakakahawak lang sa Ark of Covenant, namamatay eh. Namamatay, hindi mo pwedeng hawakan yun kasi andun yung kapangyarihan ng Diyos. Diba? Na yung Ark of Covenant na yon, nawalan ng bisa ang Ark of Covenant na yon nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Nung nagkatawang tao, ang Espiritu ng Diyos, napawalang bisa na po yung Ark of Covenant na yon, sapagkat yung kapangyarihan ng Ark of Covenant na yon ay napunta na sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay umakyat sa langit, ang iniwan niya na kapangyarihan ay walang iba kundi ang kanyang salita. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Mapalad nga tayo eh. Kaya, alam mo, pag ano yan, yung minak mo yung salita ng Panginoon, mabuti nga, hindi ka namamatay kaagad eh. Yung Ark of Covenant nga nun, nahawakan mo lang, namamatay ka eh. How much more? Kung hindi mo kinilala ang salita ng Panginoon. Diba?
Kaya nga ang Panginoon, sabi niya sa Peter, nauudlot ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo dahil gusto niya ang lahat ay maligtas. Gusto niya lahat tayo ay maligtas, mga binibili. Ganun po ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, ang ating Diyos, mga ginigiliw. Gusto niya na lahat tayo ay hindi mapahamak. No? So I hope you are being inspired and encouraged sa salita ng ating Panginoon sa gabing ito. No? Ang kagalakan ng ating Panginoong Jesucristo, na yung kagalakan na ito ay yung makilala po natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay at kaluluwa, mga ginigiliw. So, maraming salamat po. Shout out sa pinsan ko, si Mate Evelyn, si Insan Evelyn, si Ma'am Rachel Remart, kay classmate ko na nasa Japan ngayon, Mate Richard Palataw. Magandang gabi sa panunood at pakikinig at sa lahat po ng 12,000 na mahigit na sumusubaybay sa gawain na ito ng Panginoon. I-share po natin ang magandang balita na ito ng Panginoon upang marami pa po ang makakilala sa katotohanan. Ng katotohanan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ng katotohanan na ito ay masusumpungan lamang natin, matatagpuan lamang natin sa kanyang mga salita. Magandang gabi po. God bless everyone. Maraming salamat po.